Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong araw na ito. Nakakita na ba kayo sa Facebook o YouTube ng mga video na nagsasabing may 6,000 at 200 piso na universal pension na para sa lahat ng senior citizens? May iba pang nagsasabi ng 11,000 piso, may nagsasabi naman ng 12,000 piso. Anong totoo at anong hindi? Mga mahal kong kababayan, umupo muna kayo ng maayos, kumuha ng kape o tubig, at pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang pag-usapan natin ngayong araw na ito ay direktang makakaapekto sa inyong bulsa, sa inyong kinabukasan, at sa inyong pamilya. Maraming maling impormasyon ang kumakalat ngayon at ang layunin ko ay bigyan kayo ng totoong katotohanan para hindi kayo umasa sa mga pangako na wala naman talagang basehan. Alam kong marami sa inyo ay umaasa sa pensyon para sa araw-araw na gastusin, kaya mahalaga na alam ninyo ang eksaktong detalye. Hindi ko kayo bibigyan ng false hope, pero bibigyan ko kayo ng malinaw na impormasyon tungkol sa social pension na mayroon tayo ngayon at kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Tandaan po natin, iba ang nakasulat sa papel kumpara sa totoong pondo na makukuha ninyo sa bangko o sa DSWD office. Maraming nagsasabi ng malaking halaga, pero ang katotohanan ay mas simple at mas realistic kaysa sa mga viral na balita na nakikita ninyo online. Kaya ano nga ba ang totoo? Narito ang katotohanan na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre 2025. Una sa lahat, ang 6,200 piso na Universal Social Pension na sinasabi ng maraming video at post sa social media ay hindi totoo. Wala pong ganitong programa sa kasalukuyan, hindi pa rin ito batas. Ang totoong kwento ay ito at pakinggan ninyo ako ng mabuti. Noong Mayo 2024, ang House of Representatives ay nag-approve ng House Bill 14,223 o ang tinatawag na Universal Social Pension for Senior Citizens Bill. Ito ay dumaan sa 3 pagbasa at na-approve ng 232 kongresista na walang kontra. Maganda pakinggan, di ba? Pero ang problema, mga kaibigan, ay hanggang doon pa lang. Ang batas na ito ay nakapending pa rin sa Senado simula pa noong Enero 2025. Ibig sabihin, hindi pa ito pinag-uusapan ng mga senador ng seryoso, hindi pa ito inaprubahan ng Senado, at hindi pa ito pinirmahan ng Pangulo. Walang implementing rules and regulations, walang application form, walang schedule ng payout, at walang office na magbibigay nito sa inyo ngayon. Kaya kung may makita kayong video na nagsasabing pwede na kayong mag-apply o mayroon ng distribution ngayong taon, ito ay maling impormasyon. Ano ba talaga ang sinasabi ng House Bill 10,423 na ito? Hayaan ninyo akong magpaliwanag ng malinaw. Kung sakaling maging batas ito, ang plano ay magbigay ng 500 piso buwanang stipend sa lahat ng senior citizens na hindi indigent, ibig sabihin, yung mga may bahay, may bahagyang kita, o may pamilyang tumutulong sa kanila. Tapos, ang mga indigent senior citizens, yung mga walang regular na kita, walang suporta mula sa kamag-anak at mahina ang katawan ay makakakuha ng 1,000 piso bawat buwan. At sabi ng batas, after 5 years na maipatupad ito, lahat ng senior citizens, indigent man o hindi, ay makakatanggap ng 1,000 piso monthly pension. Kaya saan galing ang 6,000 at 200 piso? Walang provision sa bill na nagsasabi ng ganyang halaga. Ang totoo lang ay 500 piso o 1,000 piso lang ang nakasaad doon. Ang mga nagsasabi ng mas mataas na halaga ay gumagawa lamang ng kwento para makakuha ng views sa kanilang mga video. Ngayon, ano ang programa na mayroon tayo sa kasalukuyan? Ito ang mas mahalaga dahil ito ang tunay na pera na makukuha ninyo ngayon. Mayroon tayong Social Pension for Indigent Senior Citizens Program o SPISC. Ito ay pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Noong Enero 2024, tumaas ang social pension mula 500 piso papunta sa 1,000 piso bawat buwan dahil sa Republic Act 19,100 at 16 na naging batas noong 2022.
Ngayong 2025, ang budget para sa programa na ito ay 49.8 bilyon at sumasaklaw ito ng mahigit 4 na milyong indigent senior citizens sa buong Pilipinas. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng senior citizens ay qualified para dito. May mga requirements na kailangan ninyong pasahan. Kailangan kayo ay 60 taong gulang o higit pa. Kailangan kayo ay indigent, ibig sabihin walang regular na kita, walang pension mula sa SSS, GSIS o private insurance at walang kamag-anak na regular na tumutulong sa inyo. Kailangan din na kayo ay frail, sickly o may disability. Kung may natatanggap kayong pension mula sa SSS, GSIS, PVAO o anumang government agency, hindi kayo qualified sa social pension na ito. Ito ay para lamang sa mga taong talagang walang-wala. Paano ninyo makukuha ang 1,000 pisong buwanang pensyon na ito kung kayo ay qualified? Una, pumunta sa DSWD office sa inyong munisipyo o lungsod. Dalhin ang inyong birth certificate o any valid ID na nagpapakita ng inyong edad, barangay certificate of indigency na makukuha ninyo sa inyong barangay hall, medical certificate kung kayo ay may sakit o disability, at senior citizen ID. Mag-fill up kayo ng application form at hihintayin ninyo ang assessment ng DSWD social worker. Kung approved kayo, isasama kayo sa listahan ng beneficiaries. Ang pagbabayad ay ginagawa ngayon monthly, bi-monthly o quarterly. Dati, semestral lang bayad, pero simula July 2024, hindi na pinapayagan ng DSWD ang semestral payout dahil mahaba ang paghihintay ng mga seniors. Ang payout ay ginagawa through cash card o kung wala kayong bangko sa lugar, may mga cash payout centers na pupuntahan ninyo. Madalas, ang payout ay sa DSWD office mismo o sa designated collecting centers sa bawat barangay. Kaya regular kayong makikinig sa announcements mula sa inyong barangay captain tungkol sa schedule. Ano ang mga tips para hindi kayo mawala ng payout? Ito ay napakahalagang malaman dahil maraming seniors ang nawawalan ng kanilang stipend dahil sa simple mistakes. Una, i-update ninyo ang inyong information sa DSWD tuwing may pagbabago. Kung lumipat kayo ng address, kung nawala ang inyong ID, o kung may nagbago sa inyong health status, ipaalam agad. Pangalawa, huwag kalimutang dumalo sa mga validation activities ng DSWD. Madalas, may mga field validation na ginagawa ang DSWD para i-verify kung kayo ay buhay pa at qualified pa rin. Kung hindi kayo dadalo, posibleng masuspend ang inyong stipend. Pangatlo, huwag kayong magbayad ng kahit ano sa mga taong nagsasabing makakatulong sila sa inyo na makakuha ng social pension. Ang DSWD services ay libre, walang bayad ang application. Kung may nanghingi sa inyo ng pera, ito ay scam. Pang-apat, siguraduhing tama ang inyong pangalan at spelling sa lahat ng dokumento. Kapag may discrepancy, mahirap ayusin at maaantala ang inyong payout. Panglima, magtanong sa tamang lugar. Huwag magtiwala sa mga random na Facebook groups or YouTube channels na nag-aalok ng mabilis na approval. Pumunta sa DSWD office mismo o tumawag sa kanilang hotline. Paano naman kung kayo ay may SSS o GSIS pension? Makakakuha pa ba kayo ng social pension? Ang sagot ay hindi. Kung kayo ay may pension na mula sa SSS, GSIS, PVAO, or anumang government or private insurance, hindi kayo qualified sa social pension for indigent senior citizens. Ang social pension ay para lamang sa mga walang anumang pension, pero huwag mawala ng pag-asa. Mayroon pa rin kayong ibang benefits na pwedeng i-maximize. May 20% discount kayo sa lahat ng establishments sa pagkain, gamot, medical services, transportation, at marami pang iba. May VAT exemption din kayo. May senior citizen discount on groceries, sa hotels, at kahit sa electric bills. Kaya kahit walang social pension, marami pa rin kayong matitipid sa araw-araw na buhay. Ang susi ay gamitin ninyo ang inyong senior citizen ID sa lahat ng transactions. Huwag mahiya na hingi ng discount dahil ito ay karapatan ninyo. Ano pa ang ibang benefits na meron ngayon para sa seniors? Una, meron ang Centenarian Act. Kung kayo ay umaabot ng 100 taon, makakakuha kayo ng 100,000 piso cash gift mula sa national government.
Ito ay guaranteed. Walang requirements kung hindi ang proof na kayo ay 100 taong gulang na. Pangalawa, mayroon ang PhilHealth coverage. Lahat ng senior citizens ay automatic na miyembro ng PhilHealth at ang premium ay binabayaran ng national government. Kaya kapag kayo ay nag-ospital, may coverage kayo. Pangatlo, mayroon ang libreng medical check-up at medicines sa health centers. Maraming munisipyo at lungsod ang may dedicated programs para sa seniors. Pang-apat, mayroon ang express lane sa bangko, government offices, at iba pang establishments. Hindi kayo kailangang pumila ng matagal. Pang-lima, may tax exemptions kayo. Kung meron kayong kaunting kita, may tax exemptions na applicable sa inyo. Ang lahat ng ito ay available na ngayon, hindi kailangan hintayin ang bagong batas. Balik tayo sa Universal Social Pension Bill. Kailan ba ito magiging batas? Ang totoo, walang nakakaalam ng eksaktong petsa. Ang bill ay nasa Senado pa at wala pang hearing. Ayon kay Congressman Joey Salcida, ang program ay fiscally sustainable at kaya ng gobyerno na punduhan ito. Ang estimated cost ay 88.2 bilyon bawat taon at pwede itong kunin mula sa adjustment sa ayuda budget at sa pagtaas ng buwis sa pickup trucks, vape products at mining operations. Pero ang problema ay ang political will. Maraming senador ang nag-aalangan dahil sa budget implications. Ang tanong ay, pagtutuunan ba ng pansin ng Senado ang bill na ito this year o sa next year? Wala pa tayong kasagutan. Ang aking payo sa inyo ay huwag umasa muna na makakakuha kayo ng dagdag na pera this year or next year. Ipagpatuloy ninyo ang inyong application sa SPISC kung kayo ay qualified at i-maximize ninyo ang lahat ng discounts at benefits na available na. Ano ang dapat ninyong asahan sa hinaharap? Kung sakaling ma-approve ang Universal Social Pension Bill sa Senado at mapirmahan ng Pangulo, ang implementation ay tatagal pa. Kailangan ng implementing rules and regulations, kailangan mag-hire ng additional staff ang DSWD, kailangan ng budget release, at kailangan ng massive information campaign. Ang realistic timeline ay at least 6 na buwan hanggang 1 taon after the bill becomes law bago magsimula ang actual payout. Kaya kahit ma-approve ngayong 2025, ang actual na payout ay malamang 2026 pa or later. At tandaan, ang halaga ay 500 piso lang for non-indigent seniors sa simula, hindi 6,200 piso o 11,000 piso. Ang 1,000 piso para sa lahat ay mangyayari lang after 5 years ng implementation. Kaya ang expectations ninyo ay dapat realistic. Mga kababayan, alam kong nakakapanghina ng loob ang marinig na hindi totoo ang mga viral na balita tungkol sa malalaking halaga ng pensyon. Pero mas mahalaga sa atin ang katotohanan kaysa sa false hope. Ang layunin ko sa video na ito ay i-educate kayo at hindi kayo lokohin. Maraming content creators ang gumagawa ng sensational na titles at thumbnails para lang makakuha ng views, pero hindi nila iniisip na maraming seniors ang umaasa at nag-e-expect na may makukuhang pera. Ang resulta ay disappointment at frustration. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, mag-ingat sa mga fake news. I-verify ninyo ang lahat ng impormasyon. Pumunta sa official sources tulad ng DSWD website, tawagan ang DSWD hotline o pumunta sa kanilang office para magtanong. Huwag magtiwala sa mga random na posts sa Facebook o YouTube na walang kredibilidad. Sa ngayon, ito ang aking final advice sa inyo. Kung kayo ay indigent senior citizen na walang pensyon, mag-apply kayo sa social pension program ng DSWD para makakuha ng 1,000 piso buwanan. Kung kayo ay may SSS o GSIS pension, i-maximize ninyo ang inyong senior citizen discounts at benefits. Mag-ipon ng konting emergency fund kung kaya. Mag-exercise at mag-healthy lifestyle para bawasan ang medical expenses. At higit sa lahat, huwag umasa sa mga viral na balita na masyadong maganda para maging totoo. Ang Universal Social Pension ay isang magandang vision para sa hinaharap, pero ito ay hindi pa reality ngayon. Ang reality ay ang 1,000 piso monthly stipend para sa indigent seniors, at yan lang ang sigurado. Lahat ng iba ay hinihintay pa nating maging batas.
Mga mahal kong kababayan, salamat sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Sana ay nalinawan ko kayo tungkol sa totoo at hindi totoo tungkol sa social pension. Huwag kayong mahiyang magtanong sa DSWD office o sa inyong barangay kung may mga katanungan pa kayo. At lagi ninyong tandaan, ang gobyerno ay nandito para tumulong, pero kailangan din nating maging wise at critical thinkers para hindi tayo maloko ng mga fake news. Mag-ingat kayo palagi, alagaan ninyo ang inyong kalusugan at samantalahin ninyo ang lahat ng benefits na available na sa inyo ngayon. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.